mga pamangkin! This is Tita Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tita Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy! Johan, 33 years old. Quezon City. Quezon City. Sige, Johan, ano problema mo? Bakit napatawag ka sa Dear Tita Kim? Yung pinakabuod lang. Actually, we're separated na sa ex ko. Actually, hiwalay na kami. Then, kanina lang, hinakot niya yung gamit niya. Paglabas ko sa labas, nandun yung bago niyang pinalit sa akin. Ang sakit sa feeling na parang totally nakamove on na ako. Pero nung nakita ko siya with his new one, nasasaktan ako. Sobrang sakit pala. Sobrang sakit pala sa feeling. Teka lang ha. Kailan kayo nag-break totally ng jowa mo? Actually, nung February lang. Nitong February lang. Tapos, nitong kanina lang, pumunta sa bahay ninyo, kinuha yung mga gamit, at hindi lang kinuha yung mga gamit, kasama niya na yung ipinalit niya sa'yo. Opo, pero kilala ko yung pinalit niya sa akin. Actually, ka-office mate niya. Tapos, inattend pa ako ng ka-office niya na kaibiganin. Pero sabi niya sa akin hindi. Kasi yung time na 1 year kami nag-live-in, at the same time, sinasabi niya sa akin na tinutulungan niya lang yung ka-office mate niya na makapag-move on. Sabi ko, babe, bakit po siya tinutulungan? Yung relasyon natin is nasisira na dahil sa labas ng labas kayo. Every night, kumakain sila sa labas, friendly date lang daw, yung ganito, ganyan. Ako, nag-aantay ako sa bahay na darating siya, ako yung nagluluto at all. Tapos, pumapasok siya sa government offices, 5 p.m. pa lang dapat, nakapag-out na siya. Umuwi siya sa bahay is 12 din ng midnight kasi nga lumalabas sila. Tapos time na tinatawagan ko siya, sabi nga, nagdi-dinner lang kami. Sabi ko, nag-aantay din ako ng dinner. Nagluto na ako para kakasabay na tayong kakain. Hindi, may pinag-uusapan kami kasi nga broken-hearted siya. Sabi niya sa akin, tinutulungan ko siya kasi nga gusto niya makapag-move on. Sabi ko, babe, yung relasyon natin, hindi mo ba iniisip na dapat tayo muna yung aayusin mo, hindi yung ibang tao. Then sa time na parang tumagal na, nandun na yung selos, tapos nandun na yung selos, tapos sinabi ko na sa kanya na hindi na maganda yung relasyon natin. So ibig mo sabihin ganito, for 1 year, live-in partner kayo, pero nasira ang relationship ninyo sa kaka-comfort niya sa isang tao na broken-hearted, na pagdating niya, nung araw na kukunin niya na yung gamit niya sa'yo, kasama niya yung tao na yun na kino-comfort mo, na yung kino-comfort niya pala na yun, na hindi niya lang kino-comfort, kundi naging jowa niya na, tama ba? Yes, opo. Ay, taray. Pinakilala ko siya sa lahat, kahit hindi niya ako pinakilala sa family niya, pinakilala ko siya sa pamilya ko. Umuwi kami ng La Union, then at the same time nag-Baguio kami. Doon ko siya sinagot sa Baguio. Tapos ang masakit lang doon, kasi nga ilang beses na rin ako umakyat sa Baguio. Tapos hindi ko lang, I don't know yung time na yun, nagkasakit ako, na nilalagnat ako ng pag-akyat namin. Sabi ko sa kanya, babe, you need to enjoy. Kasi first time niya mag-Baguio, sabi ko, you need to enjoy, you go outside. Sabi ko sa kanya, bago siya lumabas, pinainom niya ako ng gamot, then pinatulog niya ako. Then pagbalik niya, nagkwento siya sa akin na sabi niya may nakilala daw siya doon sa Baguio na taga Maynila, tapos hinatid siya doon sa hotel na pinagtulugan namin. So yun na ba, tapos, yun na ba yung tao na yun na pinalit niya sa'yo? Yun na rin yun? Hindi pa, ibang tao. Tapos sabi niya sa akin, hinatid daw siya dun sa pintuan nung pinag-stayhan namin, tapos hinalikan siya. Sabi ko, bakit gano'n? Ngayong araw kita sasagutin, pero bakit ngayong araw ka rin nagloko? Pero sinagot ko siya noon kasi hindi ko tinignan yung mga mali niya sa buhay or yung mga close niya. Doon ko siya tinanggap kasi nga
magka-church kasi kami, okay talaga siya sa akin. Pero nung una, hindi ko talaga siya gusto. Then, dahil sa ugali niyang mabait siya sa akin, then naging okay, doon ko siya pinakilala sa pamilya ko. Pati sa anak ko, pinakilala ko siya. Okay. Then, hindi ko Teka lang ma-imagine na... teka lang ano nga ulit pangalan mo, kuya? Johan, di ba? Johan. No Opo. offense pero yung karelasyon mo ba yan, babae o lalaki? Pareho kami bay. Pero Okay, siya yung binabae sa amin. Okay, so ibig mong sabihin nung araw na sasagutin mo siya, ay sumama siya sa ibang tao na hinalikan pa siya, na proud pa siya. Yes. Okay, so Actually, ano yun? nung naging isang taon kami ng pagli-live-in, 5 beses siya nagloko, pinatawad ko siya. 5 beses siyang nagloko pero pinatawad mo siya. Okay, so ngayon balik tayo doon sa para hindi na tayo masyadong lumawak pa. Balik tayo doon sa point na kinuha niya na lahat ng mga gamit niya. So ibig sabihin ba nito may tuldok na talaga yung relationship ninyo at talagang hiwalay na kayo? Hiwalay kami noong February, then siya yung dahilan kung bakit ako nawalan din ng work. Dahil Kasi? sa 4 months ako na-depressed. Nag-take ako ng medicine para lang mahila ko. Kasi nga, sobrang, hindi lang emotional, physical ginawa niya sa akin. Binugbog ka, Yung- ganon? Yes. Kasi nga sa pagsiselos, tapos tawag dito, So ngayon, ano talaga yung pinaka hinihimutok mo? Anong pinaka tinatanong mo ba sa akin ngayon? Naintindihan ko na nagloko na siya ng maraming beses sa'yo, umabot sa physical, nade-depress ka ngayon. Yes, I understand and that is valid. Pero ano ngayon yung nararamdaman ng puso mo? Bakit ka tumawag dito sa Dear Tita Kim? kasi nag-iwan pa siya ng mga gamit dito na totally nakamove on na ako. Actually, meron na nanliligaw sa akin. Ay, taray. Hindi rin talaga Pero- magpakabot. Pero hindi ko siniseryoso kasi yung manliligaw na yon is meron siyang partner. So ayoko naman na mapunta sa sitwasyon na ako yung kabit, katulad dun sa kabit niya Oo. na pinalit sa akin. Ayoko mapunta sa ganong sitwasyon. Ang gusto ko lang sana is tahimik na. Ang gusto ko sana, lahat ng gamit niya dito is hakutin niya na. Huwag na siya magparamdam, huwag na siya magpakita. Kaso lang nag-iwan pa. Nag-iwan pa siya dito. Anong Nag-iwan pa gamit? ng Ano bang gamit ang iniwan niya dyan? lahat ng yung iba ng uniform, yung damit ng pangbahay. Sabi ko sa kanya, kagabi, nag-ayos siya. Sabi ko, hakutin mo na lahat, babe. Kahit wala na kami, babe, yung tawagan namin dalawa. Sabi ko, hakutin mo na, maawa ka sa akin. Kasi nag-sub na ako. Pag tayo na nakikita kita, nasasaktan, nag-throwback sa akin lahat. Hindi ko Teka alam lang ha. Saglit lang. Hiwalay na kayo, pero ang tawag niyo pa rin sa isa't isa, babe. Yes, oo. Hindi ako sanay na tawagin sa pangalan niya. Minsan Paul, minsan Apollo, yung mga ganon. Pero madalas kong tawagin sa is babe. Kasi yun yung nasanayan namin. Sige. So, Johan, simple lang ang gusto ko itanong sa'yo. We do not have much time to elaborate everything as much as I want. Pero ang gusto ko lang itanong sa'yo, do you really want to move on from that guy? O mahal mo pa yung guy na yan na gusto mong balikan? Hindi ko siya gustong balikan, pero nandun pa rin ang pagmamahal. Hindi ko maintindihan. Ang sakit naman yan. Ang sakit naman yan. Oh. Kasi nandun yung awa. Kasi nga, ako kasi yung tao na parang yung care, yung pagmamahal nandun. Pero ayoko na siyang balikan. Kasi yung time na nandito siya sa poder ko, inayos ko siya. Although, i-earn naman na malaki yung sahod na. Pero hindi siya marunong mag-ayos sa sarili na. Nung naging kami, marunong na siya mag-ayos sa sarili na parang passionate na siya. Kasi sabi ko sa kanya, dapat ayusin mo yung sarili mo. Di nung inayos ko siya, yung katangahan ko naman, yung napag-iwanan ko yung sarili ko. Okay. I never asked myself na kamusta na ba ako. Pero hindi eh. Ngayon namumroblema ako na parang, bakit ako nasasaktan? Wala naman na. Okay. Tapos nung nakita ko sila magkasama, Mas sobrang nasaktan sakit ka. sa akin.
Okay. So, ito. At least, kaya ako tinanong yan sa'yo kasi ayoko magkaroon ka ng pagdududa sa sarili mo because when you doubt on a certain decision that you will do, it will be hard for you to pursue. So, ang sinasabi ko dito is, gusto mo ba talaga mag-move on o gusto mo talagang balikan o nasasaktan ka lang tapos babalikan mo na naman? Diba? Para malinaw na sa atin, hindi na ako magsayang ng laway dito kasi kung babalikan mo lang din naman, di magsabi ka na gusto mong balikan. Pero ikaw na nga nagsabi na ayaw mong balikan, pero mahal mo pa, which is very, very valid at naiintindihan natin yan. Hindi naman ibig sabihin na gusto mo nang umayaw sa isang relasyon o ayaw mo na sa isang tao, mawawala na agad yung nararamdaman mo. Hindi naman ganun kasimple yun. Naiintindihan ko na mahal mo pa rin naman talaga siya. Pero hindi ibig sabihin no, na kailangan mo siyang balikan. Kasi sabi ko nga sa inyo, ito yun dalawang bagay yan May mga pagkakamali at pagkukulang ng isang tao na kaya at dapat nating tanggapin. Pero meron ding mga red flags in a relationship na kinakailangan na nating mag-say no at tama na, enough na. Para sa akin kasi, hindi ka lang niloko once, hindi ka lang niloko twice, hindi lang nagpakita ng red flag sa'yo ng isang beses, kundi maraming beses na sa loob lang ng isang taon. So para sa akin, it's already a wake-up call para sabihin sa sarili mo na, teka, mahal ko tong tao na to, pero hindi na tama ang pagmamahal na meron ako sa kanya. So kinukonvince ko lang yung sarili mo na sana when you decide on something, you really decide na ayoko na, mag-move on na ako. Kasi baka ngayon mo lang yan sinasabi sa sarili mo, tapos pag bumalik na naman dyan sa'yo, sige ka na naman ka-go. Diba? Ang point ko lang is, maging firm ka sa decision mo. If you really want to move on, mag-move on ka na kahit masakit. Normal lang naman yun. Hindi ibig sabihin na mahal natin ang isang tao, ibabalikan na natin. Minsan, kinakailangan natin maramdaman yon. Hindi lang minsan madalas. Wala namang nag-move on na wala na agad nararamdaman 'Di ba? May nakita ba tayong nag-move on na hindi niya na mahal agad kinabukasan? Wala namang ganun Lahat ng nag-move on, mahal pa rin natin ang tao pero kinakailangan nating mag-move on. Alright? Second is, kung talagang ayaw mo na siyang makita, kung talagang ayaw mo na yung mga gamit niya nandoon, simple lang naman yan Ba't hindi mo ilabas yung mga gamit niya? Bakit hindi mo ipalalamove? Diba? Bakit hindi mo ipa-LBC, ipadala sa kanya? Kasi kung gusto may paraan, pero kung maraming mga excuses, maraming mga dahilan, wala talaga tayong magagawa, diba? So sabi mo nga, gusto mo na mag-move on, ayaw mo na bumalik sa bahay ninyo, edi padala mo sa kung saan mang courier yung mga gamit niya para hindi na bumalik sa iyo, para hindi ka na masaktan. Kasi kung gusto talaga nating tuldukan ng isang relasyon, meron at meron tayong magagawa. Pero kung nagli-leave pa rin tayo ng butas para makapasok siya sa ating mga puso, tayo rin ang nagdadaya sa ating mga sarili. So, naintindihan mo ba yon, Johan? If you really want to move on, tuldukan mo. Kung kinakailangan mong ilabas lahat ng mga gamit niya sa kanto, ilabas mo. Diba? Actually, walking distance na yung apartment niya dito. Bakit hindi mo ibigay doon ang mga gamit niya? Bakit hahayaan mo pa siyang kunin niya yun sa'yo? Kung kailan lang pala siya gustong kunin yung gamit niya, papapasukin mo rin siya, di parang pinaglalaruan niya ng yung feelings mo. Ikaw ang mag-decide para sa sarili mo, hindi yung ibang tao. And that's the problem of most people na nagmo-move on. Hinahayaan niyo yung ibang tao na mag-decide para sa nararamdaman ninyo. No. If you want to move on, you decide for yourself. Ikaw ang magsasabi na gusto mong mag-move on ngayon at gagawin mo ang lahat ng paraan para makapag-move on ka kasi walang ibang lugi kundi ang sarili mo rin. Naintindihan mo? So, kung meron siyang mga gamit sa bahay ninyo ngayon, ilabas mo, i-live selling mo kung gusto mo. Kasi pamamahay mo yun pag-aari mo yun may karapatan kang kung anong dapat mong gawin sa buhay mo. At kung sa tingin mo yun na makakatulong para makapag-move on ka, para maayos ang mental health mo, do it. Kasi hindi ibang tao ang magdidesisyon para sa atin, kundi tayo rin. Marami ng red flags. Sana wag na natin dagdagan ng orange flag, yellow flag, green flag. Diba? Sapat nang may mga red flags. Tama na yon. Tama na magising tayo sa katotohanan at mag-move on tayo sa buhay. Because other people still needs us. And we ourselves need ourselves. Naintindihan nyo ba yun? Kailangan tayo ng mga sarili natin. Kaya kinakailangan nating buuin ito para buo rin tayo magmahal sa ibang tao. Actually, kita Kim. Ano yarn? Tinatapos ko lang kasi yung billing niya sa credit card ko, kaya hindi ko siya inaaway. Tapos start ng February, until now, bago siya pumasok sa office nila, which is near lang dito, every week,
days, dito siya naliligo araw-araw. So, araw-araw ko pa siyang nakikita. Eh bakit, Araw-araw ko teka siyang- lang, bakit mo nga dyan pinapaligo sa bahay ninyo? Naliligo pa pala dyan. Dito rin yung mga uniform niya kasi nga, yung Eh reason bakit niya nga sa nandyan akin, yung mga uniform niya? yung reason niya sa akin kasi siya yung nagbabayad ng apartment Eh ko. bakit siya ang nagbabayad ng apartment mo? Eh, siya kasi yung may ano sa aming dalawa. Siya kasi yung may source sa aming dalawa ngayon. Siya yung merong pera sa inyong dalawa ngayon. Yes. O pero tas gusto mong mag-move on. Hindi ka makakapag-move on. Pero sometimes hindi kami nag-uusap. Hinahayaan ko lang talaga siya. So, No, sorry to say I'll block you on that. Hindi ka makakapag-move on talaga ng ganyan. Hanggat merong isa, kahit uniform lang yan, kahit ligo lang yan, kahit wala kayong pinag-uusapan, hindi ka makakapag-move on ng ganyan. ang sakit. Naintindihan mo ba? Magtrabaho ka ng sarili mo para may pambayad ka sa sarili mong apartment. Apartment niya pala, siya pa nagbabayad nun, tapos nandoon ka, tapos in-expect mo makakapag-move on ka? Apartment ko. I have my own work naman. Kaso lang kasi he decide na siya yung magbayad ng apartment kasi ang sinasabi niya sa akin, ang babal naman ng sahod mo, ako lang magbabayad. Parang ganun yung sabi ko. So it's bakit mo enough nga na, siya tama na. bakit mo nga siya hinahayaang magbayad ng apartment mo? Ikaw ang magbayad ng apartment mo, tanggalin mo yung mga damit mo sa kanya, huwag mo siyang paliguin sa apartment mo. Ang point ko lang naman kasi dito, kung may maliit na butas pa na connection sa inyo, I'll tell you, you can never move on. Niloloko mo lang ang sarili mo. Pinahirapan mo lang ang sarili mo. Kung gusto nyo talagang mag-move on, huwag kayong mag-iwan ng connection sa isang tao. Kasi mahal nyo yan eh. 'Di ba? Ikaw na nga nagsabi, mahal mo eh. So anything na connection, kahit maliit lang, magti-trigger yan para sa'yo, para hanapin ang tao na yan. At habang hinahanap mo yung tao na yan, paano ka makakapag-move on, Aber? Ang hirap kasi. Naintindihan mo ba? Akala ko ba gusto mo mag-move on? Kung gusto mo mag-move on, huwag kang mag-leave o mag-iwan ng butas ng kahit na anong connection. Kailangan mong linisin lahat ng bagay na may connection sa inyong dalawa kasi gusto mo mag-move on. Okay? Alam mo, hanggat hindi mo ginagawa tong sinasabi ko, I'll tell you, kahit tumawag ka pa araw-araw dito sa Dear Tita Kim, pero hindi mo yan gagawin, hindi ka makakapag-move on. Paano ka makakapag-move on na yung taong pinag-move onan mo, araw-araw naliligo sa apartment mo? Pero itong month na to, Tita Kim, pinastop ko na siya. Sabi ko, you need to stop na kasi I can afford naman. Then sabi niya, okay, sabi niya sa akin. Then sabi ko, better, hakutin mo na lahat. Ang akala ko kagabi, na inayos na lahat ng mga gamit na, hakutin niya. Ang ending, nag-iwan pa, hinabol ko nga sa kanya. Then, doon ko nakita sa labas yung ka-office mate na pinalit sa akin. Kaso lang, nakasakay na sila ng tricycle. Ngayon, tinatawagan ko, hindi niya sinasagot. Sabi ko, hakutin mo na lahat ng gusto ko sana sabihin sa kanya, hakutin niya na lahat ng gamit. Kasi total, kasama niya naman yung kabit na, yung bago niya, na dapat bitbitin na nila lahat. Hindi na, para at least, alam ko, meron ng deadline, kumbaga, na at least hanggang dito na lang, etong gabi na ito matatapos na. Kasi, kailangan ko rin ihil yung sarili ko sa sakit na nararamdaman ko sa kanya. Kahit alam ko na ang hirap. So ang ngayon, hirap nakita. ito, direct to the point. Hindi niya kinuha yung mga gamit niya. So anong gagawin mo? Hintayin mo na kunin yung mga gamit niya? Anong gagawin mo dapat? Ang uuwi kasi siya ng province bukas. So, wala kasing tao dun sa apartment nila. So, by next week ko pa siguro pahakot sa kanya or ipapadala ko sa kanya. Although, alam ko naman yung apartment niya. Kaso lang kasi, so, ikarton mo lahat. Ito na lang ha, para mapaikli ito. Ikarton mo lahat ng gamit niya. Huwag kang magtira sa bahay ninyo. Para clear yung isipan mo. Okay? Okay, so tapusin mo na lahat sa kanya. Kasi kung gusto mo mag-move on, makakapag-move on ka, basta gugustuhin mo lang. Yun lang ang point ko doon. Huwag ka mag-iiwan ng kahit na anong connection sa kanya. Kasi nululoko nyo lang ang sarili ninyo kung gusto nyo mag-move on pero may connection pa rin kayo dun sa mga taong nanakit sa inyo. Okay? Naintindihan po ba yan? yes, Okay, at saka ito gusto ko lang i-point ha. Alam ninyo talagang yung mga pa-conflirt na mga ganyan.
Hindi talaga ako naniniwala eh. Tignan nyo, naging dahilan niya na paghihiwalay ninyo. Kasi kapag ang isang tao, kino-comfort ninyo, lalo na may chance na mahulog ang loob nyo sa isa't isa, dapat hindi nyo na nilalapit yung sarili ninyo. Marami namang ibang kaibigan na pwede nilang, may nanay, may tatay, may lolo, may lola, may kapitbahay, na pwedeng mag-comfort sa isang tao. Kung alam ninyo na mahuhulog ang loob nyo sa isang tao, wag nyo nang i-comfort. Yung iba naman kasi, tinitake advantage yung opportunity na mapalapit sa isang tao para kunyari i-comfort siya. Pero ang totoo, hindi naman talaga kino-comfort, nilalande. Actually, Tita Kim, nabasa ko na yun sa text messages nilang dalawa na, yun nga, na nag-I love you-han na sila, tapos i-ghosting daw ako. Oh. Tapos yung friend namin dun sa somewhere na malapit dito sa area namin, kinuntsaba pa nila para lang matago yung relasyon nilang dalawa. Hindi, Oh. nabasa ko kasi nga yung phone niya kasi naka-open. Hindi naman ako nangingialam eh. Kaso may kutob na kasi ako na parang bakit palagi silang lumalabas na dalawa. Parang hindi na more than friends na parang nararamdaman ko yung ganon. Inabasa ko nga eh. Nabasa Okay. ko na parang ano yung plan nating dalawa, saan tayo bukas. Tapos hinatid ko pa siya sa sakayan para lang pumasok sa office nila. Yung ending, hindi pala pumasok sa office, nakipag-date pala. So, ako, parang ang tanga ko naman na nag-aantay na bumalik siya after office. Hindi pala. Doon ko nakita na the whole day, nandun sila sa condo with friends namin. Tapos pinakilala niyo pa na yun yung bago niya. Naghiwalay na daw kami, pero totally hindi pa. Tapos Okay. itong friend namin, nagtaka, bakit ganun agad yung sinabi na hiwalay na kami. Alam ng friend namin is hindi pa. Okay. So ngayon, sa madaling salita, alam mo na yung gagawin mo. To make this long story short, alam mo na yung gagawin mo. So dapat gawin mo yon. Yun lang naman yun eh. Okay, minsan alam kasi natin yung gagawin natin, hindi pa rin talaga natin ginagawa. Ang tigas-tigas ng ulo natin, paulit-ulit lang natin pinasasakitan ng damdamin natin. So sinasabi ko, Johan, alam mo, ang dapat mong gawin mo na nang walang pagkikibot. Yes. Ang iniisip ko ngayon, yung utang niya sa credit card niya. Ay, hayaan mo na. Kasi part yun ng consequences eh. Ganyan talaga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kapag wala kayong masyadong kasiguraduhan sa isang tao, wag mo na kayo mag-involve ng mga financial matters. Kasi masakit yung naghiwalay na nga kayo, nasaktan ka na nga, may utang pang nilib sa'yo. Diba? So, wala na tayong magagawa doon. That's part of the consequences of the wrong choices we did in life. At kailangan na lang nating panindigan yun. Alright? So maraming salamat, Johan. Sana kahit papaano nakatulong ang sermon ko ngayon. Thank you for watching. Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts. Space, space, space.